Matapos nga po ang kaimpresibuhang knockout victory ng ating bida na si Mark Magnifico Magsayo kontra sa Amerikanong si Pablo Cruz na tirador ng adobong bayawak. Apat na buwan lamang po nakalipas ay sunod naman itong nakapatayan ang laman lupang Mexicano na slugger at knockout artist na si Julio Polito Ceja na tirador ng ginisang ostrich para sa isang world title eliminator bout. Ang magwawagi sa labang ito ay siyang magiging rank number 1 contender ng Noy WBC featherweight champion na si Gary Russell Jr. na may lahing mambabarang at manananggal. Hindi basta-bastang partner ang makakalaban ni Magsayo na si Ceja mga kaibigan, sapagkat may pambihirang knockout power din ang Meksikanong ito na kapag tumama sa'yo ay para ka na rin hinampas ng isang kahong lagundi, planak sa Moxicillin Dolphin, Solmiux at Robitussin for dry cup. Ngunit kung bago at kakapadpad mo lang sa channel na ito mga kaibigan, ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, comment at higit sa lahat ay subscribe. Pakisampigan na rin ang kampana dyan sa tabi para buena mano ka palagi sa mga bago kong upload. Sa katunayan niyan mga kaibigan, sa panimula ng karera nito bilang isang professional na halimaw ay nakapagtala na agad ito ng 18 sunod-sunod na panalo na lahat nga po ay puros tulog sa kangkong ang inabot. At ang matindi pa nga dyan mga kaibigan ay karamihan sa mga knockout win nito ay puro sa first round lang ang inabot na mahiya mo mga inutusang bumili ng alak at ang binili ay bulak. At yan nga po ay nangyari sa loob lamang ng 4 na taon mula taong 2000 hanggang 2012. Bukod dyan mga kaibigan ay dati na rin itong naging world champion nang masungkit nito ang bakanting WBS silver bantamweight title kontra sa kapwa Meksikano na si Juan Jose Montes via 10th round technical knockout sa pamamagitan ng top silog punch. Taong 2015 naman nang maagaw nito ang WBC Interim World Super Bantamweight title sa isa pang Meksikano na si Hugo Ruiz na tirador ng dinaing nakalabaw sa loob lamang ng 5 round. Kaya naman, masasabi nating isang napakadelikadong laban ito para kay Magsayo dahil mas malakas at di hamak na mas malawak ang karanasan nito sa pakikipagpatayan at pakikipagpompiyangan sa ibabaw ng lona. Sa isang online sunggala naman mga kaibigan ay makikitang halos patas lang ang dalawang fighter sa tayaan. Pero ganun pa man ay madaming nagsasabing liyamado daw si Ceja sa kanilang magiging laban at malabo daw manalo itong si Magsayo dahil nakikipag-sparring lang naman daw ito sa mga lamok, alimasag, suso at alimango. Ayon pa nga sa isang kilalang betting site na thegamblingsites.com ay bagamat undefeated daw itong si Magnifico ay wala pa naman daw itong nakakalaban na di-kalibreng halimaw kumpara kay Ceja na ilang beses nang napasabak sa mga di-kalibreng Encanto, Malignot, Aswang. Pero ganun pa man mga kaibigan ay maraming boxing fans ang hindi sang-ayon dito at ultimo nga po ang ating pinakamaangas na boksingero John Riel Cuadro Alas Casimero ay hindi pabor para sa Meksikano sapagkat sa mga hindi kasi nakakaalam ay bago pa man maganap ang laban ng dalawang ito ay nakasparing na ng angas ng Pinas Cuadro Alas itong si Ceja at di umano ay binugbog lamang niya ito ng binugbog ng bugbog di alimpungatan. Magsayo. Magsayo? Oh? $1,000? Ilan? Dalawa? Kaya ko yun eh. Bugbog ko nga yun sa sparring eh. Na-sparring mo yun? Oo. Yung si Has? Na-sparring mo yun? Bugbog ko yun. Oh? Kaya naman alam niya na kayang-kaya itong romansahin ay step patulugin na Magsayo sa kanilang magiging laban. Bago ang kanilang sagupaan ay may suwabing kartada ang ating kababayan na 22 panalo, 15 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at may 66.67 knockout ratio. Samantalang ang Meksikano naman ay may banayad na 34 na panalo,
28 ay tinapos via knockout, 4 na talo, 1 tabla at may napakataas na 88.68 knockout ratio. Ang kanilang laban ay ginanap sa T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, USA, kung saan ang main event dito ay ang sagupaang Manny Pacquiao versus Yordenis Ugas na tirador ng baboy na balasubas. Sa mismong laban, unang round pa lamang ay nakascore na agad ng knockdown si Magsayo matapos tumama ang isang lumalagablab na left hook sa mukha ng Meksikano na mahiyamoy ng pas ng tricycle. Subalit makunat din talaga ang lambay sa mukha nito si Ceja, mga kaibigan, sapagkat imbis na umatras matapos bumagsak ay tila mas lalo pa itong lumakas at ginanahan sa laban na mahiya mo nakarobos na unggoy. Sa mga sumunod na round ay inatake na nito ang esophagus at small intestine ni Magsayo, dahilan upang manghina at mapangwi ito. Pagsapit ng round 5 ay dito na umepekto ang mga suntok na pinapakawalan ng Meksikano sa katawan ni Magsayo. Kung mapapansin nyo kasi, mga kaibigan, ay bahagya ng bumagal si Magsayo dito na agad namang sinamantala ni Ceja upang maipatama ang isang solidong left hook sa nguya-nguyaan ni Magsayo na naging dahilan ng pagbagsak nito.
Kung mapapansin nyo kasi mga kaibigan, in fighting style ang ginagamit ni Ceja sa labang ito o malapit ang pag-atake gamit ang top silog punch. Sobrang epektibo nito para may senta pang body shot sa katawan ni Magsayo. Kaya naman pagdating ng round 7 ay dito na nakaisip ng malupit na diskarte ang legendary coach na si Freddy Roach upang basagin ang opensa ni Ceja na mahiya mo kanibal na pusa na marunong magluto ng siopaw. At dito nga sinabihan niya si Magsayo na sa susunod na round ay gamitan na niya ito ng clinch o pagyakap sa tuwing papasukin siya ng Meksikano. At dahil nga po sa diskarting ito ni Magsayo mga kaibigan ay unti-unti na siyang nakabawi sa laban. Pagsapit ng round 10 ay dito na tuluyang winasak ni Magsayo ang sentido at bahitain ni Ceja. Finish him! Fatality. Ayan o, mga kaibigan, patikim pa lang yan. Sayaw dito, sayaw doon, ang mayabang na boksingerong si Broner. Nang mga nakakabwisit na parang bulating binuhusan ng Moriatic, ni hindi man lang may taas ang pantalon at animoy sinasadyang ipakita ang kanyang maitim na pisonet sa madlang people. Hindi ko mawari kung anong klaseng dance step ang ginagawa nitong kolokoy na to. Siguro mga sayo pang tribo yon. Napakahilig pang magpasuklay at tatawag pa talaga ng uutusan. Akala mo naman ginto ang buhok. Para namang walis tambong sinilsil ng katam. Sa video natin ngayon mga kaibigan, ating masasaksihan kung papaanong binugbog ng gulpi de alimpungatan ang mayabang at hambog na si Adrian the Colocoy Broner ng toro ng Argentina na si Marcos Maidana. Ngunit kung bago at kakapadpad mo lang sa channel na ito kaibigan, ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, share, comment at higit sa lahat subscribe. Pakikalembang mo na rin ang kampana dyan sa tabi para updated ka kapag may mga video na ulit tayo ng mga mayayabang na pagmumuka na nakaarma. Taong 2013, dedepensa ni Adrian Broner ang kanyang WBA welterweight title kontra sa toro ng Argentina na si Marcos Maidana. Heavy underdog si Maidana sa laban na ito mga kaibigan. Nang ibig sabihin ay ine-expect ng maraming tao na tatalunin lang ito ni Broner nang walang kahirap-hirap at gagawing pataba lamang sa kartada nito. Dahil ayon sa mga ibang boxing analyst ay mahihirapan daw itong si Maidana dahil noong mga panahong ito ay undefeated pa itong kalabaw na si Adrian the Colocoy Broner at kasalukuyan 3 Division World Champion.
Bago magsimula ang laban ay grabe na talaga ang pantatrash talk nitong si Bronner kay Maidana at gagawin daw niyang corn beef itong si Marcos Maidana dahil nga sa taga-Argentina ito. Grabe ang mga pangasar nitong si Bronner mga kaibigan. Sinasayawan pa niya ito ng mga pangasar na dance step na minana pa niya sa kanyang mga tribo at may pagtitig at pag-aangas pa sa kanilang weigh-in. Ngunit ang toro ng Argentina ay nananatiling kalmado kahit umuusok na ang ilong sa galit at inihahanda ang kanyang gulpi de alimpungatan na pagsuwag sa kanilang nalalapit na laban. Round 1. Sinuwag agad ni Maidana itong si Bronner at agresibong niratrat ito ni Maidana ng corn beef punch power combination. Puro wild at power punch ang pinakakawalan nitong si Maidana. Ngunit sa kabila ng pagsugod niyang ito ay nakuha pa rin mang-asar nitong si Bronner at chinukchak chenenes niya itong si Maidana ng patalikod na talaga namang nagpainis sa maraming mga manonood. Round 2. Isang pangyayaring nagpayanig ng stadium at nagbigay ng matinding hiyawan at sigawan sa mga manonood. Sa kauna-unahang pagkakataon sa karan ni Bronner ay nakatikim siya ng knockdown matapos siyang tamaan ng corn beef power punch ni Maidana na sa sobrang lakas ay nagmistulang unggoy na nahimatay itong si Bronner. Pati nga ang commentator sa sobrang lakas ng corn beef power punch na ito ay napapiyok sa lakas ng suntok ni Maidana. Alam nyo ang kagandahan sa suntok nitong si Maidana mga kaibigan ay ang lakas makapeke. Akala mo body blow, yun pala ang target ay pagmumukha ni Bronner. Kitang kita ang epekto nito kay Bronner mga kaibigan. Para siyang nakumang at nangingisay-ngisay pa habang pinipilit na tumayo agad at maglakad. Kaya naman hindi na nag-atubili itong si Maidana at sinubukan ng tapusin ang laban. Ngunit talagang makunat pa sa makunat ang pagmumukha nitong si Bronner at hindi basta-basta susuko. Sa round 8 naman, muling bumagsak itong si Bronner mga kaibigan nang tinamaan ng solid na lepok sa panga nito. Pagbagsak nito ay sabay tayo agad at nagyayabang pa na baliwala lang daw. Alam nyo mga kaibigan, sa kanya ka lang makakakita nang siya na nga ang bumagsak, siya pa ang nagyayabang. Sa mga sumunod na tagpo, puro yakap na lang ang ginawa nitong si Bronner dahil alam niyang nadedehado na siya sa laban. Kaya naman itong si Maidana ay hindi na nakapagpigil at gumamit ng pinagbabawal na teknik. Hinedbat na niya si Bronner sa sobrang buwiset kakayakap nito. Sinamantala naman ito ni Adrian Dakolokoy Bronner na animoy nasa pelikula na kung may best actor ay talaga nang siya na ang makakakuha. Umarte ito at may paghandusay pa na para bang akala mo'y napakasakit para madisqualify ditong si Maidana. Ngunit buti na lang ay binawasan na lang ng third man in the ring ng puntos itong si Maidana at nagpatuloy ang laban. Binawian naman ni Maidana ng pambabastos itong si Bronner na talaga namang nagpasaya sa mga manonood. Ginawa niya rin kay Bronner ang kabastosang ginawa nito sa kanya. Nagpatuloy lang ang walang habas na corn beef punch power combination itong si Maidana at wala nang nagawa pa itong si Bronner kundi mangyakap na lang ng mangyakap. Nagtapos ang laban nang hindi man lang nagawa ni Bronner ang kanilang game plan na i-counter punch ito at hindi man lang nakabawi kay Maidana. At matapos niyang itanghal na panalo si Maidana, ang mayabang at maangas na mukha ni Bronner ay nagmistulang unggoy na pinalaya sa kagubatan. Nagkorting mangga ang pagmumukha nito na para bang may goiter sa pisngi. At sa lapad ng pisngi nito mga kaibigan ay pwede mo nang gawing beatbox at hasaan ng katam. Dire-diretso itong naglakad papuntang locker room at nagpaalalay pa kaya yung ibang audience ay di na nakapagpigil at pinagbabato itong si Bronner sa kabastusan nitong ipinamalas. Dahil hindi man lang ito nagpa-interview at kinongratulate man lang itong si Maidana. Ang lahat ng pang-aasar na ginawa niya bago ang laban ay kanyang nilamon ng buong buo at ang ending ay nagbuka siyang unggoy na itinakwil sa kagubatan. Napakasarap sanang umunod sa umaga habang tumutungga ng Telmos na may 4 kantos with Rubito Sim at magsumba hanggang tanghali nang walang labis kulang-kulang. Ngunit sa kasamaang palad, pagbukas mo ng YouTube at pag-click mo ng video ni Carl's TV ay bumungad agad sa'yo ang kabwisit-bwise at kagigil-gigil na mga tampalasang ibang lahing minamahina ang mga dugong maharlikang mandirigmang Pinoy. Ngunit bandang huli naman ay mga pinulot sa kangkungan at nagsiuwing luhaan ng kanilang mga tahanan, kaya ang ending, good vibes ka pa rin papasok sa iyong anumang lagusang papasukan.
Hindi na bago't sanay na ang ating mga mandirigmang Pinoy sa mga kaanimalangang kayabangang ganyan. Kaya baliwala na lang sa kanila ang mga ganitong sitwasyon. Bagkus ay natatawa na lamang sila at mas lalong nag-aapoy sa kanilang training para sa napipintong patayan at bugbugan. Kagaya na lamang ng nangyari sa kababayan nating si Andrew Pasiones. Bagong sibol na boksingero pa lamang ito mga kaibigan at 17 anyos pa lamang na kumbaga sa bulbul balahibong daga pa lamang ito. ครับแหม่ปล่อยให้ทางด้านของอาวิจอร์ เพโซเรสได้มีเวลาหายใจโอ้โหหุกซ้ายครับลูกนี้โดนเต็มๆครับโอ้โหต้องบอกว่านี่ครับแหม่ปล่อยให้ทางด้านของอาวิจอร์ เพโซเรสได้มีเวลาหายใจโอ้โหหุกซ้ายครับลูกนี้โดนเต็มๆครับโอ้โหต้องบอกว่า Ngunit sa kasamaang palad niya po ay hindi rin niya po ito nakaligtas sa mga hambog at tampalasang mahilig sa ensaladang animal na ibang lahi. Dahil sa naging laban niya lang naman po nito kontra sa Thailander na si Sarawut Yamtong, weigh-in pa lamang ay gusto ng pulbusin at dikdikin ng Pinoy ng hambog na Thai fighter na tila minamahina at winawalang kwenta ang ating patpating kababayan na di umano ay pinaglihi sa kawayan na hindi naman inurungan at pinalagpas ng ating bidang pambato. At talaga namang tinapatan ang kaanima-animalang ipinapamalas ng hambog na Thai boxer. Halatang nagpapakyut at nagpapapansin lang sa mga modelo Akala mo naman talaga, igop. Bago ang kanilang laban ay puro talak na agad ang lumalabas sa bungangang may kulanin ng hambog na Thai boxer na ito mga kaibigan. May pa-post pa sa social media na nasobrahan daw sa margarine ng ating kababayan at kinulang naman daw sa vitamin B69 at keratin dahil mas marami pa daw ang tadyang at kalansay kaysa sa laman at pitso nito. At hindi daw porkit bata pa ito ay kakaawaan niya na daw ito at bibigyan ng partida. Pubunutin na daw agad nito ang papasimulang pagtubo ng ugat nito at talaga namang kakalbuhin para ipamukha sa kanya na mali ang kanyang tinahak na landas nang sa gayon ay makapamili pa siya ng kanyang tunay na landas na tatahakin. Mag-drawing na lang daw ito o di kaya mag-welding. Sinabi din ito na tapos na daw ang panahon ng Pinoy sa boxing dahil wala na nga daw si Manny Pacquiao at tumulong na lang daw tong magtanim ng palay sa talahiban at mga mote nang ito ay magkaroon ng pakinabang. Dagdag pa nito ay bagitong-bagito pa daw ang ating bidang binatang halimaw at may gatas pa nga daw ito sa kulani. Umatras na nga daw agad ito hanggat maaga pa at maglato-lato na lang sa may kanto. Palabasin na lang daw sa media na bumagsak siya sa GMRC at kailangan mag-summer class o di kaya naman sabihing pinulmon niya't nagkalamig sa baga dahil sa matinding training o pwede rin daw sabihing sinipon daw sa utak. Puro pang-iinsulto ang sinambit ng hambog at bastos na Thai boxer na ito mga kaibigan na talaga namang nakapagpaapoy sa natutulog na dragon ng ating bidang binatang halimaw. Hindi daw niya palalagpasin ang mga kabaru-barubalat mga kawalang yaang mga pinagsasambit ng animal na Thai fighter na ito mga kaibigan. At yung sinasabi daw nitong masyado pa daw siyang bata ay isang kahibangan daw dahil kayang-kaya na daw niyang makipagsabayan. At kung gusto daw niya ay papakitaan pa daw niya ito kung paano gumawa ng bata ng magkaalaman. Ipapalunok daw niya lahat ng kayabangang pinagsasabi ng Thai boxer na ito at tuturuan ng leksyong the square root of X and Y plus karma. Ginanap ang kanilang laban sa Saigon Sports Club, Ho Chi Minh City, Vietnam. Maglalaban sila sa timbang na 108 pounds o light heavyweight division para sa isang 10 rounds bout. May suwabing parang inahit na labahang may kalyo ang kartada ng ating bidang halimaw na 3 panalo. Lahat ay pinatulog sa kangkungan. Samantalang si Sarawut naman na tirador ng expired na iskalan ay may 17 panalo, 12 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 2 talo lamang. Bagamat walang talo ang ating kababayan kumpara sa Thai boxer na ito mga kaibigan, ay tinuturing na heavy underdog pa din ito ng mga boxing analysts dahil di umano ay luging-lugi daw ito pagdating sa experience at wala pa naman daw itong napapatunayan. Kaya sa online betting site, napakarami talagang pumusta sa Thai boxer na ito mga kaibigan. Meron pa nga nakipagpustahan ng palit nanay at palit edits
Sa mismong laban, ang lakas ng pausok at effects ni Sarawut Yamtong mga kaibigan. Halatang may kinikilingan, palibasa teritoryo eh. At talaga namang hanggang Vietnam ay maririnig nating may naglalato-lato pa rin. Uso din pala yun doon. Samantala, grabe, ganadong-ganado ang Thai boxer. Parang nakaisang dosay ng robos eh oh. Yun nga lang, nakalimutan niyang magsuklay. Para tuloy bulbul ng kambing ng 3 dekada ng walang ahit ang datingan ng buhok eh oh. Sa kabilang banda naman, ang ating bidang Pinoy naman ay simpleng-simple lang. Wala nang paupausok at pakupakulo. At tila pa shy type effect pa sa handaan. Ubos naman ng isang palangga ng Shanghai. Unang round, umatikabo na kaagad ang kisian ng dalawang fighter. Agresibo ang Thai fighter, samantalang si AJ Pasiones naman ay nagmamala Crawford na galawan. Naghihintay ng tamang panahon sa pag-counter. Napakapasensyoso, parang hindi 17 anyos ang datingan eh, matured na matured. Samantala, ang Thai fighter naman ay talaga namang sobrang yabang pa rin. Napaka-inutil, nakakabwisit tignan eh Mamaya ka sa pambato namin. Có tí góc này đó là phần tiền đã tấn công mạnh như thế nào. Võ sĩ Thái Lan cũng cho thấy mình không phải giảm bừa với những tình huống đá đòn vừa rồi. Ở đây là một trận đấu mà hai võ sĩ sẽ thi đấu đến 10 hiệp đấu. Năm năm trước, đội tuyển U3 ông John Martinez đã đến với những năm làm quen 5 năm để có thể giành được một thành tích trải nghiệm rất tuyệt vời tại Việt Nam. Tiếp tục gắn bó lâu dài và tiến hành là phút tốt đến từ Martinez. Tay trái của Borisov với Sarawut Chomthong, cầu thủ ngày 24 tuổi. Về chiều cao và sải tay, và vừa rồi thì Martinez đã có Sarawut Chomthong cho rằng đánh vào vai mà thôi, rất nặng, rất may cho Sarawut Chomthong phải chọn không vừa rồi kinh nghiệm đi sâu từ Sarawut Chomthong. Cực kỳ biến hóa đa dạng từ tiếp tục là Borisov. Patapos na ang round 1, biglang bumagal na si Giamtong. Mukhang natunaw na ang amats nito. At siguro ramdam niya na ang lakas ng suntok ni Pasiones, kaya nagdadalawang isip na itong sumugod. Giây cuối cùng cũng là một sự chủ động tấn công của Pasiones. Round 2, panandali ang tumigil ang mundo dahil sa round girl. Grabe, ang laki ng billboard na hawak na may nakasulat na round 2. Sa round din na ito mga kaibigan, ay dito natutuldukan ng ating bidang halimaw ang hambog at mayabang na Thai fighter at gugulantangin ang mundo ng boxing. Tục đến với hiệp đấu thứ hai, trận đấu giữa Pasiones, võ sĩ quốc tịch Philippines và người đang thi đấu và tập luyện tại MSC. Đối đầu với võ sĩ cũng khá là dày dặn kinh nghiệm đến từ quốc tế là Sarawut Chomthong. Đây là những sự chủ động đến từ võ sĩ bóng đai đỏ, người đang mang găng vàng đỏ, chủ động
tốt từ Mercedes. Rất tốt. Đang thấy một màn thể tuyệt vời mà chúng ta cũng thấy là còn nhà trang họ nhưng còn đó là một sự tập trung cực kỳ chuyên nghiệp. Mercedes. Đây là giai đoạn và đây là một cú đấm và đây là một cú đấm và có khả năng anh sẽ khiến cho đối thủ bị hạ knock out. Những bước chân loạn choạng và đứng không